Kumusta na ang kondisyon niya? Ang sabi ni Doc, 2 days lang okay na siya. Healthy rin yung baby. Yung sugat mo. Okay lang. Sorry talaga. Ay, tama na yan. Next time, huwag kang basta-basta na lang umaalis. Magpapakabait ka na. At ingatan mo ang baby natin. Maliwanag? Akala ko ayaw mo na talaga sa akin. Kung ganun, ba't bibigyan pa kita ng kamote? Oh my gosh, what's happening? Ang babaeng ito, nakakascore na yata. Director? Oh, my director! Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Oh, I'm sorry. Sir, wala na. Tapos na ang lahat. Wala na kinabukasan ng inheritance natin. Bukod sa hindi na pumayag si Dr. Howe na i-endorse yung sabon natin, pinalayas pa niya ako ng kwarto sa harapan ng lahat. Ano ba talagang nangyayari? Ano nangyayari? Ang lakas naman ng loob mo magtanong pa. Alam mo kasi, ang plano sana ng director, samantalahin niya ang mahalagang araw na ito dahil ito na ang last opportunity niya na mapapayag si Dr. Howe na i-endorse ang inheritance sa medical conference. Pero dahil sa bigla na lang ng anak niyang ate mo at kung ano-ano pa, nasira na ang opportunity namin. Alam mo ba yun? Anson, tama na yan. Hindi pa ako tapos. Listen to Chan. Alam mo kung ano ito? FYI, ito ang Mafaling's handmade soap. Ang inheritance na malapit na ngayon mawala ng dahil sa iyo. Alam mo bang, ang mga ninuno ng G, nagbuhat sila ng mabigat. Nagsikap sila. Ibinebenta nila noon yung handmade soap nila sa kalsada para kumita. Sa loob ng 100 years, ipinapasa nila ang business na ito sa successor ng bawat generation. At si Director ang successor ngayon. Mula noon hanggang ngayon, ginagamitan nila ang sabon na ito. Kaya tinawag yung inheritance. Hindi lang nito, nire-represent ang husay ng Mofaling. Ito na rin ang haligi ng G family. Pero ngayon, ang inheritance na ito ay malapit na masira ng dahil sa iyo. Dahil sa iyo, magiging history na lang ito. Tama na nga yan. Tumahimik ka na sabi. Pero... Dahil ba rito, kaya mo palaging hinahanap si Dr. Howe? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano naman ngayon? Basta't maganda ang product, bebenta ito. Walang kaso kung ayaw itong i-endorse si Dr. Howe. Don't worry. Hindi hihinto ang production ng sabon. Ano kaya kung ganito na lang? Hanapin natin si Dr. Howe. Magmamakaawa ako. Naniniwala akong meron pa rin tayong pag-asa. Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Hanggat nasa atin to, lagi tayong may pag-asa. Hindi ba? Huwag kang susuko, Steven. Uy, saan ka pupunta? Hahanapin si Dr. Howe. Uy! Cindy! Huwag ka tumakbo! Dr. Howe! Anong kailangan niya? Sana po, Doc, bigyan niyo pa ng isang chance ang inheritance. Obligasyon ko ba talagang bigyan pa kayo ng chance? Alam ko pong disappointed kayo kay Steven dahil sa mga nagawa niya. Pero mali ang tingin niyo sa kanya. Hindi siya ganun kasama. Siya, tama na. Huwag ka na magpaliwanag Please pa. naman, Doc, makinig muna kayo sa akin. Mula pagkabata, alam niyo ba na yung mga nakilala at classmate ko noon, wala talaga silang pakialam sa akin. Hindi sila interesado sa kung anong iniisip ko. Masyado kasi akong plain. Boring kumbaga. Para lang po akong sticky note girl. Pero si Steven, kahit mukha siyang selfish, manhid at walang pakialam, tapos masakit pang magsalita. Pero nag-aalala talaga siya sa akin. Siya ang unang taong bumili para sa akin ng kamote nung nagugutom ako. Siya rin ang unang taong nagpakahiro para lang iligtas ako sa kamay ng masamang tao. Tapos, mas pinili pa niyang mawala ng malaking kayamanan kaysa ibenta yung jang mo sa taong gagawin nitong tapunan ng mercury.
Alam niyo kung bakit? Dahil sabi niya, yun ang pangalawang tahanan ng anak namin. Dr. Howe, nag-aalala talaga siya sa akin pati sa magiging anak namin. Kaya please, bigyan niyo ng isa pang chance si Steven. Kung papayag po kayo doon, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Hindi nga ako graduate ng medicine, pero marami po akong alam na gawin. Maglinis, pwede rin akong tagabili. Tama na, masyado ka na maraming sinabi. Tapos na ang conference. Para saan pa yan? Oh, Doktor, tapos na nga po ang seminar. Pero gusto kong tapusin ang sinasabi ko kanina. Aksidente ang pagkakaroon namin ng baby kaya ako galit. Hindi ko na inisip si Cindy. Pero na makita ko yung bagong panganak na sanggol at mahawakan ko mismo ito, na-realize ko kung gaano kahirap ang gumawa ng panibagong buhay. Masyado ako naging pabaya. Hindi ko maintindihan noon kung bakit naisip ng mga ninuno ko inheritance ang itawag sa sabon. Pero ngayon alam ko na. Gusto nilang malaman ng magiging successor nila kung gaano kahalagang mahalin ang descendant niya. Kailangan kong palakihin ang anak ko sa isang malinis na environment. Kaya nga, Kaya nga kahit anong mangyari, kailangan ko ingatan ang ina ng baby ko. Ganon din ang Jangmo Island. Dahil ang palakihin ng bata sa pagmamahalang tunay na kahulugan ng inheritance. Totoo yun. kaya nga, Dr. Dr. Howe, Howe, pakiusap. Bigyan niyo pa kami ng isang chance, please. Please, Sige Doc. na. siya, tama na yan! Huwag na kayo maingay, pwede! My love, so sweet kapag kasama ka. Anong liga? Tumingin kayo ron. ginagamit nila yung sabon nating inheritance. Mr. G, noon pa man alam ko na magandang product ang inheritance. Pero mas interesado ako sa kung sino ang gumagawa ng produkto. Disappointed talaga ako sa iyo dati. Pero, nang makita kong handa kang i-give up ang chance mong kumita ng malaki para iligtas ang anak mo at ang anak ng iba, naisip ko nagbago ka na. At dahil yon, kay Mrs. J. Bukod doon, natouch ang lahat sa ginawa mong pagtulong para maisilang yung baby. Kaya paano hindi ko pupurihin ang lalaking ito sa conference na malapit na maging ama at nagpapahalaga sa buhay. Kaya nga, payag na akong suportahan ang inheritance. I-endorse ko yun sa lahat ng mga kaibigan ko. Nice. Yes! Mr. G, tignan mo yung nasa 631. Siya yung sanggol na tinulungan at iniligtas mo kanina. Ang pagdadalang tao ay hindi aksidente. Ito'y tadhana. Kaya kayong dalawa, pahalagahan niyo ang regalo sa inyo at palakihin niyo ang bata na magkasama. Napakaganda ng tunog ng inheritance. Ow! Settled na, ha? Bye. Dr. Howe, relax lang po kayo. Kasi may time ba kayong mag-dinner with us para na mamaayos natin yung misunderstanding natin noon? Ganun ba? Mahilig ako sa Italian pasta. Talaga? Fave ko rin po yun eh. Talaga? O sige, lilibre na lang kita. Ay, wag naman po. Nakakahiya. Ang lakas kong kumain. Ng puso kong ito, basahan mong ikaw ang true love ko. Ibig-iwagdi ang lahat ng Masyado